Mga kwentong horror na imbes na katakutan, inyong kaaliwan. Lahat ng yan ngayong Halloween special dito sa Good News. Tara na't mag-food trip pero ang lalantakan, lamang loob. Ngayong sarap! Debutants dance sa amang namayapa. Natupad ng ang ama, sumanib daw sa kanyang kuya. Nung lumapit na po siya sa akin, bigla po siyang umiyak. Hindi ko alam yung nangyari tapos ang pakiramdam ko is talagang napakabigat to. Tulungan niyo ako. Kakasaka pa kung ang horror house, ang Baryo Tanaw. Ang nangyayari sa baryong ito. Kabaong grill, Kabaong? Iniyaw to? nauuso. Dalawang division po ito, isang lalagyan ng cooler at saka isang ihawan. Eto na ang mga kwentong kababalaghan na may kasamang good vibes. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Tara na't maglamang loob food trip ngayong Halloween. Ang lalampakan, smokeless barbecue ng isang binata. Kung madalas, mga elemento ang kinatatakutan tuwing undas, pagdating sa kainan, mga lamang loob daw ang naghahasik ng kilabot. At linamnam. Tulad na lang nitong mami sa Cavite na ang special sahog, baka. Pero hindi raw laman ha, kundi mata. Yung mata, napaka-jelly. Ang isa naman sa pinakasikat na street food dito sa Quiapo, baga ng baboy ang ibinibida. Lambot ah. Pero kabi-kabila man ang mga lamang loob pakulo ngayon. Ang bago ngayon sa barbecuehan na ito sa Carriedo, napakulo ni Lyron, nakikipagsabayan na raw sa paghahasik ng sarap. Ang tinda niya kasi, isaw ng manok, tenga, karne at hotdog. Smokeless barbecue, literal. Masarap siya, yung medyo iba, malambot naman. Iba yung niya, iba yung sa ordinary natin ng mga ihaw-ihaw dyan. Hindi salty. Masarap. Juicy naman yung laman niya. Masarap yung sauce na. 13 anyos pa lang daw si Lyron. Laman na siya ng kalsada para maglako ng iba't ibang paninda. Dati po, bibili po ako ng ikabag ng tig-10, tapos bibenta ko po ng 20. Kinarin ng araw ni Lyron ang pagtitinda. Kaya sa edad na 17, nagdesisyon na siyang tumigil sa pag-aaral at magsimulang kumayod para makatulong sa dalawang nakababatang kapatid. Laking lola raw talaga si Lyron. Pinipilit ko mag-aral, ayaw pa muna. Lola, wag muna. Tulungan muna kita. Kasi nga, wala akong maasahan na magtinda. Nilagyan po ni Lolang masarap na sauce na dinadawumog ng mga tao po sa labas. Sa bahay pa lang daw, nag-iihaw na ng mga ititinda si Lyron. Pagkatapos, dadalhin niya ito sa pwesto sa Carriedo. Mula 10 o'clock ng umaga hanggang 9 o'clock ng gabi, dinudumog ang barbecue ni Lyron. Sa dami ng araw ng kanyang mga suki, kada araw, kaya raw niya umubos ng 300 to 400 sticks. Mula sa puhunan na 2,000 pesos, ngayon, kumikita na ang barbecuehan ni Lyron ng 7,000 kada araw. Nakabili lang po ng ibang gamit lang po, tapos nakatulong din po sa dalawang kapatid ko po na sa pag-aaral po nila. Pero teka, may kung anong elemento na tila nakaamoy ng lamang loob. Parang nagugutom ako. Parang gusto ko ng laman loob. Gusto ko ng mga dugo. Gusto ko ng mga... Ito! Hi mga Teso, yes na yes for you and for me. Ang content creator at sparkle artist na si Mark Oliveros o mas kilala bilang Mark Saruray, maglalamang loob food trip daw.
Kuya, ito may 200 pesos ako dito. Ilang laman na ba yung makakain ko sa halagang 200? Dami lang po yun, sir. 30 lang po ang isa. 30 lang isa? Sige kuya, bigyan mo ako halagang 200 pesos. Ito mga kapuso, sa halagang 200 pesos, makakakuha na kayo ng ganitong kadami. Pag ito naman bitin pa sa inyo, ewan ko na lang ha. Sige, tikman natin yung isaw. Buho parini at kakain na. Ay, ang sarap! Ayan, yung sauce nila masarap na, pero pwede din daw pala siyang haluan ng suka. I-try natin. Iba yung tenga nila. Makapal, malaman, hindi tinipid. Uy, ang sarap! Sarap bang! Ang lambot nito! Yung timpla, malinamnam, sineserve siya, mainit-init pa talaga dahil. Sinasabi ko sa inyo, di ba yung iba sauce lang, igaganyan mo. Dito talaga yung sauce kasi nakababad sa kawali. So, makakain mo siya ng sobrang init, sobrang plakado. Kahit negosyante na ngayon, may isang pangarap pa raw si Lola para sa apo na nais matupad. Gusto namin ng lolo niyo maging pulis siya. Oh, super proud ako dyan kasi nga kahit sa school, sa mga grades niya, napakatataas. Talino yan eh. Ang good news, tuto pa rin daw ito ni Lyron sa susunod na pasukan. Babalik ko po ulit yung pag-aaral ko po. Mangarap ko po para sa pamilya namin na makaon po kami sa gantong sitwasyon po. Balang araw makabili rin po kami ng mga gusto namin. Ang pangarap, wala sa estado o edad. Kaya huwag magpadaig sa takot. Samahan lang ng pagsisikap, unti-unti ring makakamit ang tagumpay. Ang pangarap ng isang anak na maisayaw ang namayapang ama, nagkatotoo raw nung debut niya. Ang ama raw kasi niya, sumanib sa kanyang puso. Malaking gulat daw ng debutant nating dalaga dahil ang bumisita raw noong debut niya, ang namayapang ama? Totoo ba? Nung lumapit na po siya sa akin, bigla po siyang umiyak. Hindi ko alam yung nangyari tapos ang pakiramdam ko is talagang napakabigat to. Pangwalo sa 10 magkakapatid si Arya. Si Arya po naman ay mabait na bata. Maasahan mo siya dyan sa loob ng bahay. Siya ang taga-pag-asikaso ko dyan. Malambing siya sa akin. Bunsong babae rin siya sa kanilang pamilya. Kaya naman sa paningin ng ama, prinsesa raw talaga siya. Malambing din ho kasi tatay namin. Yung pagdadating niyang galing trabaho, maliit namin si Arya. Talagang kahit hindi pa yan nakakapagpalit man lang ng mga pantrabaho niyang damit, makikipaglaro na siya. Pero ang masayang mga araw ng pamilya biglang naantala. Nang pumanaw ang kanilang ama na si Tatay Abraham noong 2016 dahil sa iba't ibang komplikasyon sa katawan. Tapos ang una ko pong ginawa is, nagpunta lang po ako sa mga pamangkin ko, tapos doon na po ako umiyak. Tapos hindi na ako bumalik. At dala-dala raw niya habang tumatanda ang pananabik na makasama muli ang kanyang ama. Matagal ko po talaga siyang pinagsisihan. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ako pumunta? Bakit hindi ako bumalik? Siniguro rin naman ni Reynold na maiparamdam kay Arya na hindi siya nag-iisa. Simula po nang mamatay yung aking ama, ako na po yung parang tumayong pangalawang ama para sa kanya kasi ako yung nag-aalaga. Nung nawala si Papa, si Kuya Reynold na po talaga yung parang laging nandyan para sa akin. Lagi po siyang nandyan sa tabi ko pag kailangan ko siya. Hanggang si Arya, tumuntong na sa 18. At ano pa nga ba ang simbolo ng pagiging isang ganap na dalaga? Siyempre, walang iba kundi ang debut. Yung isa kong anak, palibhasa hindi siya nakaranas ng pagdibo. Iniano niya dito kay Arya. At siyempre, hindi kompleto ang debut kung walang 18 roses. Kasi gusto ko pa talaga makasayaw yung papa ko ng 18. Nung birthday niya, narinig nila. Sabi ko kay Papa sana makita ko din siya ulit na yung katawan niya na tas gusto ko ulit makita yung mukha niya kahit marinig lang yung boses niya. Pero laking gulat daw ni Arya nang kasayaw na siya ng kanyang kuya. Tila raw nag-iiba ang tindig at pananalita nito.
at nagiging tulad mismo ng kanyang pumanaw na ama. Nung nag-aano na po siya, ika-ika na po siya maglakad. Tapos nung lumapit na po siya sa akin, bigla po siyang umiyak. Tapos bigla na rin po ako napaiyak ng sobra. Tapos nung niyakap niya na lang po ako. Paniniwala ni Arya, ang kanyang kuya, sinaniban ng kanyang ama para maisayaw siya sa debut niya. Huwag daw po akong umiyak, tapos proud na proud daw po siya sa akin. Tapos aalagaan ko daw po si mama, huwag ko daw pong papabayaan. Matapos ang pangyayari, katakatakang wala raw maalala si Reynold. Habang ang buong pamilya nag-iyakan nang masaksihan ang buong kaganapan. Sa time po na yon, di ko na po alam kung anong nangyari kasi natauhan lang po ako nung inaakay na po ako ng mga kapatid ko palabas dun sa harapan mismo ni Arya. Maraming salamat pagpunta sa pagsalang. Nagulat din ako bakit nagkaganon, yung hindi ko alam yung nangyari, tapos ang pakiramdam ko is talagang napakabigat na kahit katawan ko parang hirap akong dalahin. Samantala, inilapit namin ang naging karanasan ng pamilya kay senior pastor at supernatural specialist na si Hiram Pangilinan. Ang mga possession o sanib ay nangyayari pero hindi sa paraan na alam ng marami. Kung Bible ang titingnan natin, hindi po pwede ng spirito ng tao ay sasanib din sa tao. Dahil meron na tayong sarili nating spirito, hindi ito pwede pasukin ng iba pang human spirit. So sa Bible, ang po pwede na makasanib sa atin ay demonic spirit. Yung mga tao, hoy, nakita ko si nanay, o nakita ko si lola, o dinalaw niya ako. Hindi po yun yung kamag-anak nila. Yun ay isang spirito na nagpapanggap na kamag-anak nila. Ang pwedeng gawin ngayon ng pamilya nila, itong maganda, itong good news. Kilalanin nila yung tunay na Jesus ng Bible. Papasukin si Jesus sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag si Jesus pumasok na sa puso ng sino man kasama yung pamilya nila, anuman yung mga demonic infiltrations na yan, kinakailangang mawala. Mawawala, susuko sila sa pangalan ni Jesus. Ngayong araw, muling bibisitahin ni Arya ang namayapang ama para ipagdasal ang kaluluwa nito. Tay, andito na naman kami. Hindi man kami palaging nakakapunta dito, pero alam mo naman yun na kung gaano ka namin kamahal. Ay pa, andito na naman ako. Alam mo ba na magti-teacher na ako? Sana gagabayan mo ako. Lagi mong tatandaan na nandito ako. Na mahal kita. Na mahal ka namin. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Hindi man natin nakikita, nakakausap, o nayayakap, mananatili pa ring buhay sa ating mga puso at diwa. Kung katatakutan ang hanap mo, punta na sa horror house na ito. O mga kapuso, natakot ba kayo? O siya, kalma na. Hindi kami nandito para takutin kayo, kundi para aliwin kayo sa mga Halloween pasyalang over sa katatakutan. Siguradong titindig ang balahibo nyo kapag pinasok ang Baryo Tanaw. Nakayong tumunoy! Ang nangyayari sa baryong ito. Ang baryong pinamumugara ng mga kahila-hilakbot na nilalang. Hindi ito totoong baryo ha. Isa itong horror attraction na ang takbuhan hindi sa loob ng bahay magaganap, kundi sa
Trail. Dito yan sa isang pasyalan sa San Mateo, Rizal. So since napapanahon din, katulad ng horror Halloween natin, so why not we bring on our Museum Adventure Park na maging parte ng kanilang horror experience. Naging tradisyon na rin daw sa pasyalang ito ang magpalaganap ng katatakutan. Kaya tuwing sasapit ang Halloween season, iba't ibang paandar ang kanilang ino-offer sa kanilang mga parokyano. Sa pagpasok at paglilibot sa Barrio Tanaw, kailangang sumakay sa isang UTV o Utility Terrain Vehicle. Kabugan din sa aktingan ang mga aktor dito na para bang kasali ka sa isang horror movie. Ang nangyayari sa baryong ito, sana makalabas kayong naligtas. Kamatayan bago bitawan! Kamatayan bago bitawan! Pero ang talagang nakakapagpataas ng katatakutan level, dahil ang atraksyon nasa gitna ng Mountain Hill at napapaligiran pa ng mga puno. Ang content creator na si Julia, na Face of Binibini 2023 at Miss World Philippines Finalist 2019, kumasa sa hamon ng good news. Face your fear at pasukin ang Horror Trail. Nakita ko lang siya sa Facebook, tapos ni-refer siya sa akin na itry ko nga daw kasi hanggang November 2 lang siya. So ayun, tinry namin siya ng mga friends ko. Si Julia, sakay ng UTV, pinasok na ang Barrio Tanaw. Umpisa pa lang, napatili na itong si Julia. Ang level up na takot at kaba nitong si Julia. So props, talagang pinagandaan talaga siya and parang nandun ka talaga sa scene. Yung kapag nanonood ka ng mga horror, parang nandun ka talaga. Ang galing ng pagkaka-set up, pati yung mga actors, ang galing. Tutuwa po ako kapag may natatakot o kaya may mga umiiyak po. Kasi po, ano po yung pag-acting namin po, effective po. Bali, ako na po yung nasa dulo eh. Tatakutin ko na po sila, tapos hahabulin. Tapos parang papasok po ako sa UTV po or tatalonan ko po sila. Hindi naman po ako matatakotin sa totoong buhay. Pero kapag nakikita ko silang natatakot, parang mas na-eager po yung self ko na manakot. Pero ang talaga raw winner. Sobrang happy ng feelings kasi parang bumalik ka sa pagka-childhood mo. Yung mga pinapanood mo nga lang, pero ito parang real life mo siyang may experience. Ang saya. Bukas para maghasik ng katatakutan ang Barrio Tanaw hanggang November 2. Nag-i-start siya sa 300 pesos na entrance fee natin. Kasama na po doon yung pag-briefing natin, experience sa pagsakay sa UTV at lahat-lahat. Itong ghost town sa bayan ng Baliwag sa Bulacan. Natahanan daw ng iba't ibang nakakakilabot na nilalang. Nagsimula itong ghost town way back 2002. Inspiration ko dito is una yung mga horror house sa US. And tapos yung kinalakihan namin na ancestral house. Dahil lumaki kami sa isang ancestral house na 100 years na mahigit. So lagi namin libangan, lalo na pag weekend, yung takutan. Sino ba naman ang hindi manghihilakbot kapag ang sumalubong sa'yo itong zombie sa kulungan? Siguradong tatayo ang balihibo mo kapag bigla kang sinunggaban ng nakakatakot na white lady. At sinong hindi masisundak kapag bumungad na sa'yo itong lalaking may hawak na chainsaw? Takbo na mga kapuso! Sa loob po ng ghost town, meron po kaming almost 60 characters. Isa sa mga nagpapatalon sa puso ng mga pumapasok dito, ang scare actor na si Angelo na gumaganap na zombie. 3 taon na ako nagiging actor sa horror house. Ano po kasi siya pamilya po talaga pag sa loob na po Gabi-gabing ng araw niyang kinakareer ang pagiging zombie para magbigay aliw sa mga pumapasok sa horror house. Ang nararamdaman ko po pag may natatakot po sa akin, nagiging masaya po kasi nasusulit po yung nila, yung bayad po. Pero paalala rin ni Angelo sa mga pupunta, hinay-hinay sa tilian at takbuhan ha.
Sa sobrang katatakutan daw kasi, minsan nang nasapak si Angelo ng isang lalaking bumisita sa horror house. Sumbong na lang din po sa guide. Pag binalikan po, baka masaktan lang po ulit. Ang grupong LCUP volleyball team na namataan namin sa Ghost Town, sinamahan namin sa pagpasok sa horror house. Halos hindi na maipinta ang mukha ng ilan sa kanila. Get ready guys! Dahil papunta pa lang kayo sa climax. Ang barkada, halos magkawatak-watak na nang biglang sugurin itong nakasisindak na nilalang na may bit-bit na chainsaw. Natakot po akong part doon po sa may nangahabol po na may hawak po ng chainsaw. Una ko pong napansin sa mga kasama ko, yung pong takot po nila na sigawan nila. Bukas ang atraksyon mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Natatagal hanggang November 2. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ngayong undas, get on your feet at huwag papatay-patay. So good na sa mga pasyalan. Siguradong tanggal ang stress. Happy pa ang buong tropa. Halloween season is on! At syempre, hindi kumpleto ang Halloween kung walang trick or treat. At ang ating special guest, tila ba nawawala? At naghahanap ng kanyang himlayan. Ang kanyang natipuhan, itong kabaong na ito, na hindi lang pwedeng paghimlayan. Pwede rin daw pag-ihawan? Inasal yan? Dito sa Cotabato City, ang pakulo ng isang funeral service business, kabaong with a twist. Hindi lang pangpatay, kundi pwede rin for everybody na alive. At ang good news pa raw niya, libre mo itong mahihiram. Ang kwentong takutan, takaman. Masarap. Tunghayan. Kabaong na pwedeng mag-ihaw. Yan daw ang mga kabaong nauuso ngayon. Dito sa Pikawayan sa Cotabato City, nakilala ng good news ang mastermind sa likod ng kabaong ito. Si Vincent Doletin, 39 years old. Itong funeraria na business namin, family business po, galing po sa lola, pinamana sa papa ko at saka pinamana din ng papa ko sa akin. Bali dalawa po yung mga branches ko po. Ako talaga ang nagmamanage. Taong 1970s daw noong naitayo itong punerarya ng pamilya Doletin. Passed down by generations, ika nga. Pero si Vincent, hindi lang daw may-ari ng punerarya. Driver din ng karo kapag may time. May times talaga na maraming patay, wala namang ibang driver. Ako na lang po yung mamaneo. Sa 5 dekada ng kanilang punerarya business, tumataas man ang balahibo ng ilan, malaki raw ang naitulong nito sa kanilang kabuhayan. Ito na po yung kinukunan namin sa aming pag-aaral, hanap buhay, pang-aaral din sa mga anak ko po. Malaking tulong talaga yung business namin kasi doon namin kinukuha lahat ng mga gastusin ni Papa sa ospital, doon lahat namin kinukuha sa punerarya. Bata pa lang daw si Vincent, malakas na ang loob niya. Katunayan, interesado na nga raw siya sa mga trabahong konektado sa patay. Maliit pa lang ako, yung pangarap ko talagang trabaho, embalmer. Hands-on na nga raw si Vincent sa kanyang punerarya. At ang metal casket niya, inaangkat pa raw mula Pampanga. Land travel lang po sila ma'am, galing ng Pampanga. Sinasakay lang nila ng Roro, papunta dito ng Mindanao. Bali pagdating dito sa amin, buo na siya, quarterly sila nagdi-deliver dito. Minsan 12, minsan 15. Hanggang sa isang regalong kabaong daw ang natanggap ni Vincent mula sa kanyang supplier na naisipan daw niyang gawing ihawan.
dahil sa kanyang inasal cravings. Ito raw ang tinatawag nilang coffinasal o coffin na nilulutuan ng inasal. Ordinaryong kabaong lang naman daw ito tulad ng iba. Ang ikinaiba lang, meron itong grill o ihawan. Dalawang division po ito, isang lalagyan ng cooler at saka isang ihawan. Pagkatapos paggamit, lilinisan. Actually, stainless itong grill. Paglilinaw nila, walang dapat ikatakot dahil ang kabaong na ito, bagong-bago at hindi pa nahimlayan ng tao. Ang dagdag good news pa ni Vincent, dahil ibinigay lang daw ito sa kanya, libre rin daw niya itong ipinapagamit sa iba, mapa-customer o tauhan ka man, o kahit pa sa labas ng kanyang punerarya. Actually, nahiram na ito ng LGU Midsayap. Itong coffinasal ay libreng binigay sa akin at libre nyo ring mahihiram sa akin. Siyempre, hindi rin daw ito ipagdadamot ni Vincent sa Good News Team na makikiihaw rin ng ilang kilong native chicken para mamahagi sa iba. Mga kapuso, kakasaka ba sa mukbang kung ang chicken inasal inihaw sa kabaong na ito? Kabaong? Inihaw to? Masarap naman. Gulat naman sa kabaong inihaw. Pero masarap ng lasa. Parang lutong bahay talaga. Lutong-luto siya, hindi siya hilaw. Masarap kasi juicy, tapos unique yung pagkaluto kasi sa kabaong niluto. First time ko nakatikim nito. Pero ang pakulo ni Vincent, hindi raw magtatapos sa coffinasal dahil ang next niyang target, Bali, next year, may kukunin po akong isang kabaong doon sa Pampanga ulit. Gawin kong video okay. Aba, aabangan namin yan sa susunod ha. Ngayong araw ng mga patay, may mga kabuhayang buhay na buhay. Mga kabuhayang nabubuhay, hindi lang sa pagsisikap, kundi pati sa pagkamalikhain at likot ng isip. Kapag good vibes lang, walang dapat katakutan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.